Samantala, patuloy ang pagdating ng mga biktima ng paputok sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Alamin natin ang update dyan sa News to Go ni Mark Zambrano. Mark! Kara, malaki na nga ng bawas sa bilang ng mga pasyente dito sa loob ng emergency complex ng Jose Reyes Memorial Medical Center dito sa Maynila. Pero ayon sa pamunuan ng ospital, mas malaki raw ang bilang ng mga nasaktan ngayong taon kumpara noong 2012. As of 6:30 AM ngayong unang araw ng taong 2014, Kara, 87 na pasyente na ang dinala dito sa emergency complex ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Ayon sa pamunuan ng ospital, malamang ay mahigitan pa nito ang bilang noong 2012 na umabot lamang sa 89 pagdating ng January 5 kung saan ititigil na ang quick count ng DOH sa mga ospital. Mahigit 70% ng mga nasaktan ay mga lalaking active user ng paputok. Karamihan sa mga firecracker-related injuries din ay dahil sa ipinagbabawal na pikulo at mga bata ang naging biktima. May ilang kaso rin na kinailangan na ng amputation o pagputol ng bahagi ng katawan na napinsala tulad ng daliri, kamay at paa. Sa ngayon ay may isang binata na biktima rin ng paputok na nasa operating room at kailangang i-amputate ang isang kamay. Inaalam pa kung anong klaseng paputok ang sumabog sa kamay nito. Bagaman hindi pa nakukuha ng ospital ang aktual na bilang, Kara, may naatala ring mga vehicular accidents at mga biktima ng pananaksak at pamamaril. Meron ding ilan na inatake sa puso sa kasagsagan ng salubong sa bagong taon. 6 na biktima ng ligaw na bala, Kara, ang nagpagamot sa ospital, pero sa kabutihang palad, wala namang nasawi. Kara, sa ngayon, sa aming observation mula na dumating tayo dito, mga ilang oras lang ang nakalipas, karamihan sa mga pumapasok dito sa loob ng emergency complex ay yung mga sobrang nakainom at naaksidente sa pagmumotor at yung mga humahabol ng paputok pero lasing at nagkaroon ng konting pinsala sa katawan. Pero bukod dyan, Kara, ay tahimik na ang sitwasyon dito sa loob ng Jose Reyes Memorial Medical Center. Kara? So Mark, mas marami ngayon yung mga nabiktima ng paputok na sila mismo yung naghagis ng paputok, hindi yung kumbaga passive na mga victims. Hindi nagkakalayo yung bilang ng mga passive sa active users, Kara, no? Pero medyo may dagdag lang na mga 5 o 6 na tao na active users o yung mismo gumagamit ng paputok na nasa bugan o nasaktan ngayong taon. Pero sabi ng mga doktor dito, Kara, since January 5 pa nga titigil yung quick count ng DOH, ay inaasahan nilang maaaring lumaki pa yung bilang dahil meron pa nga tayong mga kababayan, Kara, na nagpupumilit na uminom at magpaputok o uminom at sumakay ng motorsiklo. Yan yung mga nadadali ng mga sakuna, Kara. At mas marami ba ang bata or mga adults? Mas marami ang bata, Kara. Tulad nga sa nabanggit ko kanina, yung pinagbabawal na pikulo kasi, Kara, alam naman natin na mga bata ang kadalasan na gumagamit nito. Kaya karamihan sa mga napuputokan dito ay mga kabataan, Kara. So, ilang porsyento, roughly, Mark, ilang porsyento ang bata at dahil sa pikulo? Doon sa nakuha nating figures kanina, roughly mga 60% ng mga biktima ng pikulo lang ay mga kabataan. Meron din tayong nakita dito na kailangan putulin yung mga ilang daliri na mga bata rin, Kara. At ayun nga, nakakalungkot dahil itong pikulo ay pinagbabawal pero patuloy na binebenta sa ating merkado, Kara. At anong sinasabi ng kanilang mga magulang na I'm sure kasama nilang nagpunta dyan? Saan daw nila nakuha itong mga pikulo na ito? Gayong bawal ito, pinagbabawal ito ng PNP. Alam mo, nakakalungkot, Kara, yung nakausap natin mga magulang kanina, hindi nila alam na nagpaputok yung mga anak nila. In fact, nasa labas lang daw ng bahay, nakikipaglaro sa mga kalaro nila. At yung mga kalaro nila may dalang pikulo. At syempre, pag nakita ng bata yon, makikisabay na sa uso. At doon na nangyayari yung sakuna. So, siguro konting pagbabantay na rin sa ating mga magulang. Alamin ninyo kung anong ginagawa ng mga anak ninyo, lalong-lalo na sa panahon ng bagong taon, Kara. Maraming salamat at Happy New Year sa iyo, Mark Zambrano.